ang aswang sa bubong namin tuwing hating gabi. 12:00 ng gabi, may narinig akong mabigat na yabag sa bubong. Hindi iyon pusa, hindi rin tao. At ang mas nakakatakot, tinatawag niya ang pangalan ko. Ako si Marco. Lumaki ako sa isang tahimik na barangay kung saan maaga pa lang wala ng tao sa labas. Sabi nila, normal lang daw makarinig ng mga kakaibang tunog sa gabi. Pero isang linggo na pare-pareho ang nangyayari. Tuwing 12:00 eksakto, tud, tud, tud. Parang may naglalakad sa bubong namin. Mabagal, mabigat, sinusukat ang bawat hakbang. Sinilip ko minsan mula sa bintana. Wala akong nakita. Pero biglang tumigil ang yabag. Tapos may bumulong. Marco, nanggaling sa taas, sa mismong bubong. Hindi ako gumalaw, hindi ako huminga. Kasi sigurado ako, kilala niya ako. Kinabukasan, sinabi ko kay nanay. Tahimik lang siya. Tapos sabi niya, kapag may narinig ka, huwag mong sasagutin. Bakit mo? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Pero nakita ko, natakot siya. Kinagabihan, nagising ulit ako. Mas malakas na ang yabag. Parang galit. Tud! 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 Tapos may tunog na kuko. Kinakaskas ang bubong namin. Dahan-dahan. Parang may hinahanap. Hindi ko napigilan. Sumagot ako. Ano yon? Biglang tumigil ang lahat. Tahimik. Akala ko tapos na. Hanggang sa may narinig akong hindi na mula sa bubong, nanggaling na sa kisame ko. Bakit mo ako sinagot? Unti-unting may bumakat na hugis ng mukha sa kisame. Baliktad, nakangiti. At dahan-dahang bumaba. Sumigaw ako. Tinakpan ko ang ulo ko. Narinig ko ang pagbagsak sa sahig. Pagtingin ko, walang tao. Pero bukas na ang pinto ng kwarto ko. At may bakas ng putik papunta sa labas. Kinabukasan, kinausap ulit ako ni nanay. Namumutla siya. Hindi na siya sa bubong, sabi niya. Pinapasok mo na kasi. Alin? Nanginginig kong tanong. Tumingin siya sa likod ko. At doon ko narinig ang mahinang paghinga sa tabi ng tenga ko. Hanggang ngayon, hindi na siya umaakyat sa bubong kasi natutulog na siya sa loob ng kwarto ko.